Samantala, update naman sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa epekto ng bagyong Krising at Habagat. Ating aalamin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng PCG. Captain Noemi Cayabyab, magandang tanghali po. Magandang umaga, Asek Joey, Asek Wayne, at sa atin po taga-subaybay at nakikinig po. Ma'am, sa ngayon po, kamusta ang assistance ng PCG sa mga apektadong lugar ng nagdaang bagyong Krising at yung kasalukuyang nararanasan nating habagat? At kamusta po ang mga coastal area na sinalanta ng bagyo? Yes, sa ngayon, Asek Joey, meron pa rin po tayong minomonitor na 6 ports. Meron pa rin po tayo na itala na mga stranded passengers and vessel, although napakaliit na lang po kumpara sa mga nagdaang araw. At meron na rin pong na-lift na mga suspensions ng operations sa mga ports. So based po sa huli po nating natanggap na report, ay operational na po ang Pasaco Port sa Camarines Sur at saka sa Port of Padre Burgos sa may Southern Leyte naman po. So dahil po sa dala ng habagat ay nagkaroon po ng pagtaas ng tubig sa iba't ibang parte po ng Metro Manila. Simula po kahapon sa direktiba po ng ating Pangulo at ni DOTR Secretary Vince Dizon na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon sa ating mga kababayan, ay ipinag-utos po ng aming komandante na si Admiral Gavan na itaas po ang alert status ng lahat ng ating mga units. At nagbigay na rin po tayo ng libreng sakay doon po sa mga na-stranded na mga commuters po natin. Nagbigay po tayo ng mga buses and mga M35 trucks na makapag-provide po ng sasakyan, particularly po sa area ng Quiapo to Angono, Quiapo to Fairview, Loton to Alabang, and Rojas Boulevard to Sucat po. Captain Cayabyab, ilang rescue operations na po ang isinagawa ng PCG kaugnay nitong epekto ng bagyong Krising at Habagat? At anong mga rehiyon o lugar po yung tinututukan ninyo sa mga operasyon? As of the moment, Asek, nakatutok po tayo dito sa Metro Manila at ito po yung area na may naitala po na medyo pagtaas po ng tubig sa kanilang mga lugar. So nakadeploy po ang 19 teams po ng Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard. Kasama po dito yung aming mga small assets at malalaking mga sasakyan. So naitala po natin ang Valenzuela, Marikina, Tanza, Cavite, sa lugar po ng Rizal. At meron din po tayo yung ongoing po na pagbibigay po ng serbisyo sa mga commuters po natin. Captain, may mga naitala pong nawala sa kasagsagan po ng bagyong Krising. Ano po yung naging partisipasyon ng PCG sa paghahanap sa kanila at ano na po yung pinakahuling update sa mga ito? Ang huli pong naitala sa atin during the Typhoon Krising is yung halos 3 lang po na missing fishermen. So lahat naman po yon ay natagpuan po natin sa tulong na rin po ng pakikipag-ugnayan sa local government units at of course yung pagiging handa po ng ating Philippine Coast Guard. So wala po tayong naitala ngayon na mga casualty or nawawala during the Typhoon Krising. So ma'am, ilang pasahero at sasakyang pandagat po yung kasalukuyang stranded sa iba't ibang pantalan sa buong bansa sa mga oras na ito? At anong mga rehiyon po yung pinakamaraming naitalang stranded na pasahero at cargo? As of the moment, Asek, meron po tayong naitala na 6 ports na binabantayan po natin. Ito po yung Port of Lasí sa Siquijor, San Andres sa may Southern Quezon, San Jose Port sa Occidental Mindoro, Balanacan Port sa may Mugpo, and Cavite Gateway sa may Tanza po. So ang naitala lang po natin na stranded passenger and kasama po yung cargo, rolling cargoes, ay sa may Port of San Andres at sa ibang area naman po ay ang mga barko at mga motorbangka ay taking shelter lang po dahil hindi po maganda yung panahon. Ma'am, given the current situation, meron po ba tayong abiso sa mga mangingisda o maliliit na bangka na wag munang maglayag? Yes, patuloy po ang ating pagpapaalala sa ating mga mangingisda, lalo na po yung sa mga coastal communities. At we are also implementing yung tinatawag po naming iCare program sa Philippine Coast Guard. Ito po yung Intensive Community Assistance Awareness Rescue Enforcement. Ibig sabihin po nito, Asek, ay ang pagpapaigting po ng awareness program sa ating mga coastal communities. So atin rin pong pinapaalalanan ng ating mga mangingisda, kung hindi pa rin po maganda ang panahon sa inyo po mga lugar, ay iwasan lang po muna natin na maglayag. At kung maaari ay i-check po muna natin yung mga paalala or mga impormasyon na galing po sa Pag-asa.
At kung hindi naman po maiiwasan, ay siguraduhin lang po talaga natin na magdala po tayo ng mga floating jackets o life jackets. And i-check lang po natin yung numbers ng ating barangay. At ibibigay ko lang din po, ASEC, yung number po ng Philippine Coast Guard. So in case na meron po kayong kakailanganin or kailangan niyo po ang aming serbisyo, ay matatawagan niyo po kami anytime. So ASEC, if I could just give the number. It's 0966-217-9610 and 0927-560-7729. Ang aming pong hotline ay bukas po 24/7 para tanggapin po ang inyong mga tawag. Ulitin lang namin, Captain, no? 0966-217-9610 at 0927-560-7729. Tama po, ASEC. Okay, ma'am, ano naman po yung role ng PCG sa transportasyon ng relief goods papunta sa mga malalayong lugar? So ASEC, we are providing yung aming po mga assets and tao po. So bukod po dun sa mga deployable response group, tayo po ay nagbibigay rin ng tulong during the rescue operation and evacuation and pagbibigay po ng mga relief goods. So ang ating po mga tauhan ay nakaantabay na po at handa pong rumisponde kung kinakailangan po. Captain, ano naman po yung long-term measures ng PCG para mapabuti yung sistema ng early warning at preventive grounding ng ating mga bangka sa mga pantalan? Ang atin pong ginagawa ngayon, ASEC, talaga yung pagpapaigting ng ating relasyon at komunikasyon sa ating coastal communities. And of course, sa local government units at barangay. Dahil sila po ang ating katuwang naman pagdating po sa pagresponde. So atin pong silang pinapalalahanan palagi na panatilihin po ang pagkakaroon ng tamang equipment sa kanilang mga motorbangka at siguraduhin lang po ang lagay na panahon bago po sila maglayag. Mensahe niyo na lang po, ma'am, para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon dahil sa patuloy na naaapektuhan sila ng habagat. So ang amin lang pong paalala, again, kung hindi naman po kinakailangan ang paglabas po sa kanilang mga tahanan dahil sa sama po ng panahon ay amin lang pong inaabisuhan na kung maaari ay manatili po sa kanilang mga tahanan. At kung kinakailangan po ang tulong ng Philippine Coast Guard ay meron po tayong Facebook page na pwede niyo po kaming mabigyan ng informasyon at matugunan naman po kaagad. At ang amin naman pong hotline ay bukas 24/7 at handa pong tumanggap ng inyong mga tawag po at mga concerns. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Thank you po and good morning.